Good morning, brilliant people! Ayan, sa Tuesday na naman, panibagong bakbakan, panibagong big day na naman sa buhay ni Sir Job dito sa Taiwan. Anyway, hindi ko masyadong love ang weather ngayon kasi mainit talaga siya. Since kahapon, and then ngayon mainit pa rin. So parang, nainis naman ako morning pa. Anyway, pag-usapan natin yung time management here in Taiwan. Kasi yan dapat talaga ang i-conquer ng isang foreign teacher. Kaya nga sinasabi ko, noon pa talaga, hindi talaga madali ang maging isang foreign teacher. Kasi hindi lamang yung trabaho mo sa school ang aatupagin mo, kundi pati yung how are you going to prepare yourself. Trabaho mo yan. Now, pag-gising sa umaga is one of the factors. Alam nyo ba, na for more than a year here, talagang minamanage ko na makagising ako ng umaga. Na parang meron pa akong enough time to prepare myself. Kasi noon, nangyari talaga dito na talagang lumagpas ako doon sa time ng 8:20. Buti na lang, yung klase ko that time, hindi magsisimula sa 8:20. So parang na-save pa rin ako, 'di ba? Kasi hindi talaga pwede dito na hindi natin mapasukan yung ating klase. And take note, time management in Taiwan is so real. Like sinasabi natin sa PH, time is gold. Yeah, sinasabi natin yan all the time. Pero hindi naman yan ginagamit or ina-apply. Dito, ginto talaga ang oras. Kaya kailangan mo talagang makarating exactly doon sa time na kung kailan or ano yung mga schedule mo or whatever ang dapat mong gawin. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ko, kapag super talaga akong stress sa gabi, like for example, meron talaga akong matinding ginawa na I'm sure matindi ang boomerang ko sa umaga, baka hindi ako agad makagising. Ang ginagawa ko, naka-online yung phone ko sa Facebook kasi yung messenger, tatawagan siya ng mother ko. Kumbaga sasabihin ko sa mama ko, tawagan mo ko bukas ng mga 4:30 or maybe 5 a.m. Depende sa schedule na gagawin ko. Tatawag si mama. Like today, nagpatawag ako kay mama ng 4:30 a.m. Kasi kagabi hindi ako nakatulog ng early kasi meron akong binago doon sa aking plan for this week. Kasi may suggestion yesterday na ginawa. So yun, trinabaho ko siya kagabi. So ngayon, going to eat na tayo ng ating breakfast. Okay, kasi naka-get up na tayo and ready to start our Tuesday. But anyway, balikan natin yung idea ng time management. Mahalaga talaga yan dito mga my dear. Kung wala kayong biometrics sa school, be careful pa rin kasi merong CCTV yung entrance talaga ng gate ninyo. Meron yan. Okay? So recorded yung pagpasok mo at saka yung paglabas mo. So be honest with your time. Kasi baka isipin mo na wala ka nang pasok sa afternoon, lalabas ka nang walang paalam, tas gagawin mo yan most of the time. Be careful kasi may consequence yan. Kasi importante talaga yung oras dito. Pag simula ng klase mo, simulan mo ng tamang oras. Pag end ng klase mo, i-end mo rin siya ng tamang oras. Anyway, may bell naman na magde-determine sa start and sa end ng klase mo. Just be honest lang with your time and manage your time properly. Even yung mga things na gusto nilang ipasubmit sa'yo, dapat din yan naka-schedule ng tama at saka nagawa mo on time. Kasi kapag hindi mo nagawa yan, just like yung mga past experiences ko before, talagang negative yung kanilang magiging approach sa'yo. So, be careful and manage your time properly if you want to become a foreign English teacher in the future. Hope it helps!